Hanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawalan ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan, nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya, gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas ay nandyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nangingibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad, sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa serbisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 50 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transactions na kahit cellphone lang, pwede na! Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service? Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya
Operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok Online Franchise Operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok Online Franchise Operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok Online Franchise Operator for a special and limited promo price na 16,888! All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to at kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa'yo ng negosyong ito. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Minerva Kilapio, your independent franchise consultant of TokTok. If hindi pa po kayo nakasubscribe, please like this video, subscribe, and hit the notification bell button to all para maging updated po kayo sa aking mga videos. So our video for today is an online business presentation on how to become an online operator of TokTok or how to franchise. But if for anything else, I would like to share with you our daily inspirational quotes from the Bible or our daily dose of daily bread. In Proverbs chapter 13, verses 20. Walk with the wise and become wise. Associate with fools and get in trouble. So without further ado, I present to you Adrian. Adrian niya is son to present the business. Yay! Clap naman dyan. So, here it goes. Rene Aison, okay, ang inyong lingkod at nandito naman po tayo, alas 7 na naman dito sa Pilipinas at andito naman po tayo sa ating orientation. So welcome na welcome po yung ating mga guests, okay? So yung mga in-invite po dito, welcome po kayo. Yung mga bago dito, yung mga bagong natin, mga bagong online franchises natin, hello po, welcome po sa ating orientation. Okay, so salamat po dun sa mga bago natin dito na pinagbigyan niyo po yung inyong mga kaibigan, kakilala na makita itong napakagandang opportunity na to. Okay, so thank you and thank you. And I assure you, hindi po masasayang yung oras nyo. Okay? Suot ko pa rin yung aking Ninja Iron, ano? At laging naka-copper mask at laging may face shield pag lumalabas ng bahay, di ba? So importante ito kasi pagagalitan ka. Okay? Anyway, ang maganda po ngayon, parang nasanay na tayo, di ba? Parang nasanay na tayo na meron ng COVID. Hindi na tayo natatakot pag lumalabas tayo. Minsan nga nakakalimutan kung mag-mask na or face mask o mag-face shield. But anyway, since normal na to sa atin kasi mag-iisang taon na, talagang nabuhay na tayo na merong COVID. At sa tingin maiwasan natin na ma-eradicate talaga yung COVID na yan. Okay? So anyway, at least may ginagawa po yung ating mga gobyerno. And take note, ito po yung pangkalahatan, pangkalahatan. At grabe po ang nagawa nito sa buhay ng bawat isa kasi karamihan talaga nalungkot, okay? Dahil sa mga kanilang mga na-experience. So kayo ba meron kayong COVID experience? Tayong lahat naman siguro. May mga traumatic pa dyan. Anong mga traumatic? Ito po yung mga nagsara ng mga kumpanya. Ito po yung mga traumatic na nangyari sa kanila, tanggal sila sa trabaho. Tama ba? So meron ba kayong kakilala na na-experience niyan? In fact, malaki po ang impact ng negosyo, ng pandemic sa mga negosyo. Okay? Nakapakalaki po ng impact niya. Marami po nagsara at marami magsasara pa.
hindi pa po natatapos to kasi isang taon na, mag-iisang taon na siya. Tama? Now, ito po ang ito po yung nakakalungkot talaga, talagang maraming mga business ang nagsara, magsasara at mawawalan ng trabaho at nawawalan na ng trabaho. Tama? Marami po 'yan at hindi pa po natatapos ang laban natin dito. So, isa po sa mga greatly naapektuhan ito yung ating mga daily wage earners, mga daily wage earners natin na mga kaibigan, kakilala, kapamilya na kung saan yung iba nag-iba na sila ng nag-iba na sila ng direksyon. Tama? So anyway, sila po ay greatly affected kasi nung nawala ng tao, nung nag-lockdown, wala na talagang lumabas, wala silang napasada. Kaya humingi ng ayuda. And take note, 80% of all of Filipinos humingi ng ayuda sa gobyerno. Talagang kailangan kasi nga 80% sa atin talagang nasa middle class lang. Okay. Anyway, ang isa sa mga greatly affected is yung mga kapamilya natin, mga libo-libong OFW trabaho. Kasalukuyang umuwi sa Pilipinas. Opo, sila po yung mga Pilipinong gentlemen, marami po yan. At dahil witness ako dyan, kasi pabalik-balik po ako ng iba't ibang bansa, papunta-punta ng ibang bansa kasi nga po sa nature ng trabaho ko, kaya na-witness ko yung pagkakaiba nung OFW umuwi before pandemic at saka OFW umuwi during pandemic. So, nung wala pa pong pandemic, ang mga OFW na umuwi, ang sasaya. Grabe as in ang sasaya. Dala ang ngiti, dala yung tuwa, tsaka dala yung mga kanilang mga ipon, mga regalo. So, sigurado ko, okay, tuwang-tuwa yung magiging nila, yung mga pabibigyan nila ng trabaho ng mga regalo, okay. So, anyway, nung wala pa pong COVID, ganyan, napakaganda pag-uwi nila at in fact, pumapalakpak pa itong mga kababayan natin pag nag-landing na yung eroplano. Pero lately, nung last na umuwi ako noong December, iba po naramdaman ko at iba yung nakita ko, iba yung na-witness ko. Walang pumalakpak. Wala, malungkot talaga. Kasi siguro alam nila na yung kanilang dalang pera, baka kulang or yung dala nilang pera, yung supposed to be ipon nila, hindi pa talaga sila nakaipon or yung mga pasalubong nila is talagang last na pasalubong na yun kasi hindi na sila babalik. Yun ang nakakalungkot, tama? Anyway, hindi lang po Pilipinas, kundi iba-ibang bansa greatly affected po ng pandemic na to. Tama ba? Yes, maraming nagsara, maraming negosyo na lugi, marami talaga ang actually nawalan na ng pag-asa. But anyway, sa gitna po ng pandemya, may mga lumakas naman na negosyo. Okay, ito yung pag-usapan natin. Malungkot kasi yun eh. Hayaan na natin malungkot na yun. Okay? Pagdaanan na natin yun. Ang pag-usapan natin, yung lumakas na negosyo sa gitna ng pandemic. Alright, so ito po. Alam nyo ba may mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemic? Ito po yung negosyo na may kinalaman sa pagkain. So, anything na may kinalaman sa pagkain, talagang nag-survive po sila. Lalo na po yung mga distributors ng mga pagkain ito o yung mga pangangailangan ng tao. Tama? Isa ka rin siguro sa mga pumila dyan, sa mga supermarket na yan. Tama ba? Hypermarket, supermarket, ladies and gentlemen. Isa sa mga talagang pinipilahan is itong mga establishment na to. Lalo na nung nag-lockdown at nagbabadyang mag-lockdown. Tama? At isa ka rin siguro sa mga naka-experience na halos wala nang mabili. Okay? Well, ladies and gentlemen, yan ang mga negosyong lumakas lalo na. Pagkain at may kinalaman sa pagkain. Oh, di ba? So, hindi lang yun, may kinalaman sa pagkain. Distributors ng mga pagkain. Alright, so ladies and gentlemen, isa pa sa lumakas na negosyo during pandemic is mabibilang mo lang ito pong health. Anything na may kinalaman sa health. Okay? Nagbebenta ka ba man ng food supplement, nagbebenta ka man ng mga synthetic medicines and any gamot. Okay? Ibig sabihin na nakakatulong sa immune system booster natin. So, malaking tulong po yan. At malakas po ang nilakas nila. Okay? Malaki po nilakas nila nung pandemic. Kasi bakit? Sila po yung talagang takbuhan ng ating mga kababayan. Okay? Na ayaw magkasakit. At may sakit na. Tama? So, ito po, ang nagpalakas po yung mga yan, lalo, ang lumakas lalo dyan ng negosyo pagdating sa health is itong mga distributors ng mga to. Tama? Agree kayo? Yes, isa po yun sa mga pinilahan natin kasi sa totoo lang, bakit natin pinilahan? Maliban sa gamot, maliban sa mga food supplements, papalakas ng immune system, okay? Pati po itong mga, ito ay may mga laman na mga personal care products natin.
mga personal needs natin na kailangan natin sa araw-araw. So, maski lockdown, kailangan pa rin nating maligo kasi may shampoo dyan. Bibili ka ng shampoo dyan. Tama? Yes, meron din dyan. May pagkain din dyan. May mga breads din and mga juices and tubig. Even nga yung mga pangangailangan ng mga bata, mga diapers, mga ganun, mga gatas. Nandiyan din po sa mga distributors na yan. So, pagkain, okay? In fact, sa pagkain, nabalita nga, pati nga saging dati na hindi gaanong pinapansin nung binalita lang na nakakatulong. Naubos lahat ng mga saging. Basta anything to do with our immune system booster, pagpapalakas ng katawan natin, pagkain, dito mga drugstores na mga to, no? Okay, ladies and gentlemen, lumakas sila. Isa pa sa negosyong lumakas, ito pong delivery service na talagang tututukan natin ngayon. So itong delivery service po na to ay napakagandang negosyo pala ito. In fact, ladies and gentlemen, wala pang pandemic, malakas na po ang negosyong ito. Kasi nade-develop at nag-e-evolve na po yung mga Pilipino, di ba? Yung pamumuhay ng mga Pilipino. Kasi bakit? Sa totoo lang po, wala pang COVID, may mga delivery service na pumasok sa ating bansa at karamihan niya nagtayo mga foreigner. Okay? So, itong delivery service na to, kailangan sa paunlad na bansa at maunlad na bansa. So, mga bansang pinuntahan ko po, na maunlad na bansa, grabe as in, kabi-kabilaan po yung mga delivery services. So, yung mga delivery services po, kailangan po yan, lalo na kapag bumibilis na yung takbo ng buhay ng isang community o yung lugar, nagiging progressive na kasi nagiging busy na yung mga taong kumita ng pera. Pag may pera ka, may buying power ka na, okay, at wala ka ng time sa mga maliliit na bagay, yung mga bagay na yan, ipapagawa mo na sa iba. Gaya ng, okay, ipa-deliver mo na lang yung iluluto mo. Tama? Mga pagkain na dapat iluluto mo, ikaw magpe-prepare, waste of time. Mas malaki pakikitain mo sana kung magugugol mo yung oras mo sa pagkita. Tama ba? Yes. So kaya nga pinapa-deliver na sa maunlad na bansa, ganun po. Wala pang pandemic yun. Lalo na nung nag-pandemic. Lalong lumakas ang delivery service nung nag-pandemic po. Why? Kasi nga, hindi aabot yung mga produkto na to, okay, sa mga kliyente o sa customer kung walang magdi-deliver dito. So, kailangan po ng isang lugar, okay, or isang bansa na maunlad at lalo na nag-pandemic, ang delivery service. Tama ba? Agree ba kayo dyan? Yes. In fact, nasanay na rin tayo na pag may mga okasyon, pinapa-deliver na lang natin ang mga gusto nating mga handa. Hindi na tayo nagluluto. Tama? May birthday, anniversary, tama? Yes. Okay, mansari. Ayan. mansari na yan. Nakakainis talaga yung mansari na yan. Wala naman sa kalendaryo, wala naman din sa sa dictionary, pero sineselebrate, tama? So, yun, mansari. Ngayon, hindi na nga nagtatagal sa month yung mga relasyon, kaya meron na daw ngayon witchery. Okay, joke lang po. Anyway, lahat po yung sineselebrate, lalo na ngayon, Valentine's Day. Yung nakalipas na lang po na Christmas tsaka New Year, yung Noche Buena tsaka Media de Noche, hindi na po kami nagluto. Experience namin to, personal experience ko to. Hindi na kami nagluto. Okay? Pinadeliver na lang namin. Masarap pa. Okay? masarap pa. But anyway, ladies and gentlemen, napakaganda ng negosyo na to, na kailangan magandang pasukin. All right? So, ayan po, delivery service. Now, lahat kasi ngayon pinapa-deliver na. Totoo lang, lahat ngayon pinapa-deliver na. Ito po, basta pagkain, pinapa-deliver po yan. May kinalaman sa pagkain natin araw-araw, yung ginagawa natin araw-araw. Okay, pati sa mga binibili natin sa palengke, pinapa-deliver na rin yan. Okay, yung mga pagkain sa restaurant. Kasi ang pangit na ngayon kumain sa restaurant. Bakit ko nasabing ang pangit kumain sa restaurant? Tinry namin kumain sa restaurant 2 weeks back. Alam mo, magkasama naman kami sa bahay ng misis ko. Nung kumain kami sa restaurant, pinaghiwalay kami. Grabe. Pinaghiwalay kami. Nilagyan pa ng tarapal. Naku, grabe. Well, sumusunod lang naman sila sa social distancing. Kaya lang, grabe. Ang pangit na. So, might as well, kumain ka na lang sa bahay mo. Pa-deliver mo na lang. Tama? Yes. So, ganyan ka-in-demand yan. So, kahit ano pinapa-deliver na, siyempre, hindi lang pagkain, pati mga sapatos na, pati mga gadget na. Tama? Lalo na yung mga gamit sa pag-online. Online class. Tama? Maski na minsan, hindi naman sinusuot yung sapatos, bibili pa rin ng sapatos. Kasi bakit? Nangungoleksyon pala ng sapatos. So, may mga ganon. At take note, yung mga documents, yung mga bagay-bagay na
Kaya mo naman gawin dati, pero since ngayon, wala ka ng oras, ipapagawa mo na lang sa iba. Ipapadeliver mo yung mga documents na yan. Tama? And of course, not to mention, yung mga kaway-kaway ng mga plantitos and plantitas, okay? Na dating mga halaman hindi pinapansin, pero nung nag-pandemic, pinansin na. Yung dating hindi nadidiligan, nung nag-pandemic, sagana sa dilig na. Yung dating hindi nagagambulan, ngayon, sagana sa gambol nung nag-pandemic. Tama ba? Yes, so ladies and gentlemen, halaman, pinapadeliver na din. Ang mamahal pala niyan. Naku, grabe, mamahal pala niyan. Anyway, delivery service ang kailangan natin ngayon. Ito yung negosyong napapanahon at ito po yung number 1. I tell you, magna-number 1 to matagal na panahon. Kasi bakit? Kailangan natin ang serbisyong ito sa panahon ngayon. Matapos man po ang pandemic, imagine nyo, matapos man po ang pandemic, mananatili po ito. Kasi bakit? Kailangan natin, lalo na paunlad na ang bansang Pilipinas at paunlad na ng paunlad ng paunlad. Habang paunlad ang isang bansa o lugar, kailangan natin ng delivery service. Agree? Yes. So ladies and gentlemen, delivery service ang kailangan natin ngayon at napapanahon. Now, magkano naman ang kinikita ng isang traditional delivery service? Okay, yan ang kailangan nating malaman kasi maganda nga ito. Maganda ba ang kitaan? Yun ang tanong. Maganda ang negosyo, okay, in demand, pero maganda ba ang kitaan? Yun ang magandang tanong. Okay, so maganda ba ang kitaan? Tingnan natin. Nako, pwede palang kumita ng at least 1.8 million pesos per month ang isang nagmamay-ari ng isang delivery service. Okay? Now, kasi kumikita siya ng 20%. Take note ha. 20% po ang kita niya. Okay? Sa bawat delivery transactions na nagaganap. Wow, 1.8 million. Paano nangyari yan? Kunyari, meron na lang 100 riders po. Ano? 100 riders. I-multiply po natin yan ng 150 per transaction. Multiply natin yan 20 deliveries na lang bawat isang rider per day. Ano? Okay? So, multiply natin ng 20% na kinikita na traditional na delivery operator. So, 60,000 pesos po yan in a day. Pwede na? 60,000 pesos in a day. Pwede? Yes. At i-multiply mo ng 30 days yan, 1.8 million pesos po yan. Wow! Ang sarap, ano? Anak, grabe. Ito yung negosyong kailangan nating tignan. Correct? Yes. Ladies and gentlemen, maganda man ang negosyo kung minsan, ito po yung nagiging problems minsan. Bakit kaya kokonti ang gumagawa nito? Maganda naman ang kitaan, maganda naman ang timing ng negosyo nito, pero bakit kokonti po ang gumagawa nito? Bakit? So alamin natin kung bakit kokonti ang gumagawa at nagtatayo nito at karamihan pa diyan ay mga foreigner. Okay, bakit mga foreigner? Ito po ang dahilan. So unang-una, kailangan po pala ng malaking kapital. Take note ha, malaking kapital ang kailangan mo. Alright? So sa development pa lang po ng iyong software ay mga 50 million na. Okay? And not to mention yung maintenance po niyan na tumataginting na 15 million pesos po yan per year na kailangan. Of course, yung mga empleyado. Of course, hindi yan tatakbo kung wala empleyado. Mag-hire ka ng empleyado, mga expert na empleyado dyan. Okay, so ang tawag dyan, OPEX or operational expenses. So ladies and gentlemen, wag na nating mention yung mga business permit. Kailangan mo talagang gawin yan. Tama ba? So yung business permit, kailangan mo talagang gawin. So ladies and gentlemen, ito po yung mga dahilan kung bakit yung ating mga kababayan o mga kakilala ay talagang gusto man nila ang negosyong ganito pero hindi sila makapagtayo nito dahil sa hirap po ng pagtatayo at pag-establish po ng negosyong ito. Okay? Bakit sobrang close up po sa aking picture? Okay? Sa FB. Miss Yen, sobrang close up ko, mukhang nakikita ko mata na lang at saka ilong. Okay? Paki-ayos po. Anyway, so wala kang millions pero gusto mong kumita, okay? Ng ganung kalaking halaga at gusto mong magkaroon ng ganung business which is yung delivery service. Gusto mo ba? Pero wala kang millions, ano ang gagawin natin? So, okay, gagawin natin, huwag kang mag-alala, ladies and gentlemen, aarangkada na po. Okay, aarangkada na ang bagong-bago. Nako, aarangkada na.
ito na yung pag-aasa natin, ito yung chance natin. Maski wala tayong millions, pero meron tayong pangarap na kumita ng millions din at magkaroon ng isang negosyong delivery service. Wait no more, ladies and gentlemen, dahil ito na po. Hindi mo na kailangan maglabas ng milyon, hindi mo na po kailangan ng maghanap ng milyon na puhunan, kapatid, kay murang-mura, ito po. Nakahanap kami ng paraan, 288,888 na lamang po, all in na siya. Matuwa ka na, magbiba ka na, okay? Dahil eto na, all in na siya. 288,888. Galing, di ba? Wow. So, introducing TokTok. Okay? Yung TokTok po, mga kapatid, ito po yung bagong-bago. Okay? Ito yung talagang in na in ngayon at pinakaunang online franchise operator delivery service sa Pilipinas ngayon. Okay? Now, eto na. So yung ating mga ambassadors, sa mga brand ambassadors natin ay si Mr. Alden Richards and of course si Maine Mendoza. So sigurado ko kilala niyo sila, Kilala niyo sila. So kung hindi niyo sila kilala, baka hindi ka Pilipino. Pero pag Pilipino ka, sigurado ko kilala mo po sila. Tama? Yes. All right. So anyway, pag-usapan po natin kung sino yung ating founder, okay? Kung sino yung people behind this company na talagang tinayo, okay? Sa gitna ng pandemic kasi sa totoo lang gusto nilang tumulong sa maraming tao na walan ng trabaho at nawalan ng pagkakakitaan, okay? Ang mga founders po natin ay walang iba kundi si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Macadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po yung people behind this company at sa iba pang mga companies. Alright? So, anyway, sila po ay mga multi-awarded na mga negosyante. Tinatawag nga po sila ngayon mga business magnates ng ating panahon. Alright? So, nako, grabe. Ito po mga to na-feature po sila, na ang dami nila mga interviews sa mga newspapers, mga TVs at isa po sa mga kilalang mga newspaper po, ito pong Stargate People's Asia magazine na kung saan na-feature po sila diyan at grabe, ang ganda ng newspaper nung magazine na to, talagang magiging proud po kayo, So dito nagbi-build po sila ng empire. Okay? So hindi lang po ito yung company nila, madami po silang company at lahat po ng company tayo nila pumapatok. Okay? Pumapatok ang kanilang mga kumpanya. Everything they touches, it turns into gold. Di ba? Yan po yung ating mga boss. Alright. So anyway, how does TokTok work? So ganito po yan. Paano po umaandar ang TokTok o paano yan nagkakaroon ng nung pangangailangan sa TokTok. Ganito po yan. Kung meron po kayong negosyo, meron po kayong gustong ipadala, may online seller ka, okay, o kaya meron kang gift, lalo na ngayon, magba-Valentine's, di ba? May gift ka sa iyong mahal sa buhay. Ay nako, kung hindi mo yan magawa dahil busy ka or naka-quarantine ka, ang gawin mo, pa-deliver mo na lang yan. Okay, all you have to do is mag-book po kayo sa ating TokTok app, okay? Mag-book po kayo and then mano-notify yung rider at yung rider, okay? Tatawagan ka or text ka, i-confirm niya yan at pupuntahan ka. Pag pinuntahan ka niya, pipick upin niya yan at direction niya dun sa iyong kliyente o sa iyong recipient. So, ganun lang po siya kasimple. Ganun lang po siya kadali. So, since may gagawang iba, magagawa mo pa yung mga trabaho mo o dapat mong gawin. Tama? Yes, makakapag-focus ka sa most maimportanteng bagay pa. Alright, so gaya ng pagkita pa ng mas maraming pera. Alright, so ladies and gentlemen, ang mission and vision ng ating company, okay, ay magkaroon or magbigay ng high quality delivery service sa ating mga kababayang Pilipino. Kasi bakit? Ang buhay ng mga Pilipino ngayon ay nagbabago na. Tama ba? So dati hindi ka sanay magpa-deliver, ngayon nagpapa-deliver ka na. At take note, hindi lang po dito sa bansa natin ang target ng ating TokTok, kundi sa ibang bansa pa. Alright, na mayroong mga Pilipinos at para at least ma-showcase natin yung ganda at galing ng ating mga yung ating negosyo na to, okay, sa ibang bansa. Na maging proud kayo bilang isang Pilipino. Tama? Okay, ladies and gentlemen, instead of shedding out millions, sabi nga, okay, eto, nasa harap mo ngayon, 288,888 na lamang. Alright, so but wait, there's more, ladies and gentlemen, kasi bakit?
hindi na po yan 288, hindi na po yung millions, kundi 58,888 na lamang po, all in na. At ito po yung nakapaloob dito. So, magkakaroon po kayo ng personal delivery link and referral code. Okay? Magkakaroon po kayo ng operators portal. Okay? Kasi ito po ay full online. Okay? Online po ito. Okay? Hindi nung kailangan makipagkita face-to-face. Kikita ka, para gano'n. Meron tayong full technical support and online franchise operator training, 6 p.m. Okay, yan po yung inclusions ng 58,880. Okay, but wait, there's more. Dahil malamig pa ang panahon ngayon, ramdam pa ito at holiday, ladies and gentlemen, instead of millions, instead of 288,000, or instead of paying 58,888, now promo po ito, 16,888 na lamang po. And wait, there's more. Ilang po pala tok-tok, di kasama pa po dito yung Showmaking Express, Boy Bondat, Mang Box, Ninja Iron, Copper Mac, Shop Out the Key House, and Burger Factory. Wow, grabe. May delivery service ka na. May i-deliver ka pa. Oh, di ba? Di ba pag sa merienda, wala ba tayong pantulak diyan? Okay, mas maganda may itutulak pa. All right? So, yun po. So, anyway, ladies and gentlemen, napakaliit na halaga nito, 16,888 lamang po. Limited time promo package natin. Okay, i-grab nyo na yung opportunity kasi bakit? Ito po anytime pwedeng tumaas kasi franchising po ito, no? So, franchise fee, no? So, pwedeng tumaas to anytime. Okay? At pwedeng tanggalin yung ibang mga kasamang mga packages anytime. Okay? So, sa ngayon, dahil ito po yung in na in ngayon at ito po yung offer ngayon, i-grab nyo na po, napakaliit na halaga lang yan para kumita ka ng malaking pera. So, paano po ito? Ano po yung kitaan dito? So, sa franchise na binili mo, sa online franchise na binili mo, ladies and gentlemen, pwede kang kumita ng 3%, 7%, and 80%. Take note yung TokTok franchise na binili mo, pwede kang kumita ng 3% as TokTok franchisee, 7% as TokTok operator, or 80% as TokTok rider. Take note, pwede kang mamili alin dito ang gusto mong kitaan. Or pwede mong gawin lahat yan. Oh, di ba yun ang maganda? Imagine mo sa isang package, ang dami mong pwedeng gawin para kumita ka. Hindi lang po sa TokTok, andyan pa yung ibang mga products natin na pwede mong pagkakitaan at pwede mo siyang gawin online. Imagine mo, hindi ka na mangangailangan ng hindi mo na kailangan ng meron kang inventory ng products kasi lahat gagawin na para sa iyo. Okay? So, i-deliver na lang. Okay? Again, ang gagawin mo lang, madali lang. Alright? So, ito po. So, kung ikaw ay nakapag-purchase na at yung sponsor mo, in-encode ka niya, may maa-assign na ID number sa'yo o yung franchise ID number na tinatawag. Again, unique po itong number sa'yo lang po ito. Ikaw lang po yung may number na ganito. Alright? So, now, minsan yung ID number mo o franchise ID number mo, letters lang, letters and combination of numbers or numbers lang pala. Okay? Walang letters lang. Puro numbers or combination of numbers and letters or alphanumeric. Okay? So, pag meron ka na nito, pwede ka nang kumita. Okay, pag na-encode ka na ng 3%. Sa paanong paraan? Sa pag-share po ng yung personal delivery link. All you have to do after that is you post, we deliver, you earn. So ganun po, you post, we deliver, you earn. So paano po kumita ng 3%? Sa pamamagitan po ng yung personal delivery link at yung referral code. All you have to do is to share them. Okay? Share them. I-post mo lang sa social media and then pag kinlik yan ng isang kaibigan mo, i-deliver yan ng TokTok at kikita po kayo. Hindi ka lumabas ng bahay mo. So paano po yan? Ito po. Ganito po gumawa ng delivery link. So personal delivery link, ito po. I-type nyo lang https://toktok.ph/delivery/your ID number. Kaya madali lang po sundan to. Pattern lang po ito. In fact, ang pinapalitan lang po dito yung ID number. Pwede mo rin gawin ito, www.toktok.ph/delivery/your ID number. So,
Kung alin man ang gusto niyo ilagay dito, pwede po. Now, paano malalaman kung tama po yung ginawa mo? Okay? Paano malalaman kung tama ginawa mo? I-click mo lang po yan. Anyone dito, or maski sa yan man dito, i-click mo lang. Pag kinlik mo yan, pupunta po yan dun sa iyong link, delivery link. At makikita mo, since ito'y personalized, malalaman mong tama kung nandun ang pangalan mo. Kunyari, pag-click niya, nakita niya doon is, welcome to Rene Aison delivery link. Tama, ibig sabihin, delivery link na yon. Pero pag wala yung pangalan mo doon, hindi yung tama. Okay? So, yun. So, ladies and gentlemen, ganyan lang po kasimple ang gumawa ng delivery link. Okay? Yan po yung pattern natin. And then, i-share mo lang yan. Pag kinlik nila yan at nagpa-deliver sila, nako, ano man ang ginagawa mo, tulog ka man, kumakain ka man, or nasa bahay ka man, naliligo ka man. Okay? Ladies and gentlemen, nasa biyahe ka man, nako, pwede kang kumita ng 3%. Alright? Sa lahat ng successful deliveries. Now, paano naman kumita? Okay? Sa isa pang 3%, ito po yung paraan. Sa pagpunta ng pag-share yung referral code. Ano po yung referral code? Ito po yung ID number mo. Okay? Yung isa, delivery code. Okay? O delivery link. Ito naman, yung iyong referral code. So, paano gagawin mo? All you have to do is this. Kung may kakilala kang online seller o onliner, tawagan mo. O kaya kung may kakilala kang negosyante, meron siyang mga produkto pinapadala sa mga kliyente niya. Okay? At gumagamit siya ng delivery service. Tako, ang gawin mo ganito. Tawagan mo, sabi mo, hello friend, gusto kitang tulungan sa iyong negosyo. Yun na, take note ha. Hello friend, gusto kitang tulungan sa iyong negosyo. Matutuwa yun. Bakit? Tutulungan mo siya eh. Okay? So, sabihin mo, ito po yung pinaka mura na delivery service sa ngayon. Okay, ito po yung TokTok. I-download mo lang, libre naman to kamo, i-download mo lang yung app nito and then ilagay mo lang yung mobile number mo, pangalan mo, apelido mo at email address mo. Yun lang kailangan. At don't forget, ilagay mo yung referral code para umandar to. Kasi bakit? Okay? Siyempre, yun ang kitaan mo eh. Di ba? Nasa referral code. So ilagay mo lang yung referral code na to para umandar ka mo. At every time, gamitin nila kapatid yung referral code mo, o yung apps na to na yung referral code mo, kita ka ng 3%. 3%, 3%, 3%. So, sa tingin ng iba, ang 3% napakaliit. Pero take note, ang 3% po, pag pinagsama-sama, pag madami po yan, bulto din po yan. Alright? So, pwede ka pong kumita pala ng 27,000 a month sa pamamagitan lang po ng 3%, 3%, 3%. Opo, ganun po kalaki yan. Pag pinagsama-sama po yung mga 3%. Okay? In fact, nagsimula pa lang tayo pero may mga kumikita na mga 2,000, 3,000, 8,000 po dito na mga operators. Operators po, or yung mga kumuha ng package natin. Sa 3%, 3% pa lang. Okay, so 3%, 3%. Okay, maliit daw yan, pero malaki po yun. O, sabihin natin kalahati na lang nito. Tama? Or 1/4 na lang ito. Makakatulong pa rin po siyang pambili ng mga kailangan mo or pambayad sa utang mo. Tama? Unti-unti. Okay. So, pambayad din ng kuryente, tubig, at saka yung internet. Di ba? So, para may pakinabang naman. So, ladies and gentlemen, ito naman po. 3% yun. Dito naman, paano ka naman maging TokTok franchise operator? Sa pagiging TokTok online franchise operator po, ina-apply po ito. Hindi katulad nung isa kanina, automatic na siya nung na-encode ka. Ito mo, a-applyan mo. Pag ina-applyan mo siya, ladies and gentlemen, napakasimple lang po na gagawin mo. Pwede ka nang kumita ng 60,000 pesos maski nasa bahay ka lang. Kasi ang kitaan po dito, napakasimple. All you have to do is you post again. You post, we deliver, you earn. So, 7% po ang pwedeng kitain ng isang operator. Okay? Ng TokTok online franchise operator. Okay, 7% po. Alright? So, kanina 3% pagiging online franchisee. Ngayon, pagiging operator, 7%. So, paano po? I-apply po ito. Ina-apply po. So, kailangan i-apply mo to. Pag hindi po ito in-apply, hindi ka magiging operator. So, ang gawin mo lang po, pumunta po kayo sa toktok.ph na website natin. I-click nyo po yan and then pumasok po kayo doon sa ating landing page. And then i-click nyo po yung Become a TokTok Operator. So, pagka-click po ng Become a TokTok Operator, lalabas po yung inyong registration form. Okay, TokTok Operator Registration Form. Fill upan nyo lang po yan, ilagay nyo lang po yung mga kailangan, and then, isubmit nyo po. Pag submit nyo po yan, may confirmation po yan, at tapos, mag-attend na lang po kayo ng TokTok Operator Franchise Training, which is ginaganap po yan 10 a.m.
1 p.m. and 4 p.m. Philippine time, okay? 10 a.m., 1 p.m. and 4 p.m. Tatlo pong everyday po yan, tatlo everyday ang ginagawa. So 10 a.m., 1 p.m. and 4 p.m. Philippine time po ito. Okay? So next is pag nag-attend ka na, okay, ma-approve ka na. Pag na-approve ka na, marireceive mo po yung approval mo sa yung email na nilagay sa yung registration form. Okay, yung email na yan, yung makaka-receive ng iyong credentials na tinatawag or yung username and password mo. Okay, yan po yung makaka-receive niyan. And then, of course, step 6 is yung mag-operate ka na and start recruiting your riders at pwede ka nang kumita ng 7% while nasa bahay ka lang. Alright, so ito po yung simpleng paraan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 easy steps. In fact, in 24 hours, kung tama po itong sinundan ninyo, ma-approve na po kayo as TokTok operator. Okay? At mag-manage po kayo ng mga riders po ninyo. Alright, so pag nakuha nyo po yung credentials nyo, pumunta lang po kayo dun sa www.toktok.ph/operator. Okay? Pag kinlik nyo yan, nako, pupunta kayo dito sa landing page na to at ilagay nyo lang po yung username and password nyo na nakuha nyo doon sa email nyo, makakapasok na po kayo sa portal po ninyo. Alright, so 2 things you have to do. Pag napasok mo na portal mo, mag-recruit ka na ng iyong riders and then mag-top upload ka na ng 5,000 pesos. Minimum 5,000 pesos load. Kasi importante po yung pagta-top up ng load. Okay, so paano mag-top up ng load? Punta lang po kayo sa transaction, click top upload. Okay, kung gusto mong real time na makuha mo yung load mo, okay, ito po yung paraan. Pag kinlik mo yung top upload, dadalhin kayo sa payment link o payment system. Okay? Pwede kayo magbayad through JC Wallet, credit card, debit card, or GCash. So pag yan ang ginawa nyo, yung apat na yan, real time po yan at take note. Real time yan na makukuha yung load nyo. Pero kung gusto naman, hindi ka naman nagmamadali, pwede kayong mag-over the counter sa bangko or mga non-banks. Okay? Ayan. So, bakit po importante yung load? Naku, importante po yung load kasi hindi po makakabiyahe yung mga riders kung wala silang load. Okay? So, 100 riders po ang pwede mong, ang slot na naka-allot sa'yo. So, 100 riders. So, pwede mong recruitin mga 100. So, 5,000 load, kulang po yan. Pero minimum po of 5,000 ang pwede mo pong i-load sa load wallet mo. Okay, so ito po yun, ano? Sabi ko nga, hindi makakabiyahe yung rider kung wala siyang load. Therefore, dapat meron kang load para ipasa mo sa kanya. And of course, siyempre, before mo siya bigyan ng load, bayaran niya muna para cash to cash basis po ang negosyo. Maganda po yun. Alright, so anyway, magkano naman ang kinikita ng isang operator dito po sa TokTok. Okay? So, hindi po ito yung traditional operator. Ito po yung online franchise operator. So, ang kita po is 7%. 7% po ang kita. Okay? Yung operator na diniscuss natin kanina, ito po yung traditional operator, 20% ang kinikita. Ito po 7% kasi online franchise operator lang po tayo. Okay? So, online lang tayo. Now, 7%. Ito po ang formula ng 7%. Di ba may pinaload ka na 5,000 minimum. I-divide lang po natin yan ng 20%. I-multiply natin yan ng 7%. Ang lalabas po dyan is 6,750. Okay? Ayan po. So, sa formula po, 5,000 divided by 0.2 which is 20% multiplied by 0.07 which is 7%. Ang lalabas, 1,750. So, yung 1,750, i-add lang po dun sa 5,000 na load mo. Ibig sabihin, advance mo nang nakuha yung iyong 7%. So pag naubos mo po itong load na to, okay, ayan po yung kita mo. 1,750. So sa dami ng mga riders mo, kapatid, nako, madaling maubos yan sa isang araw. Baka magpa-load ka pa ng another. Tama ba? So ayan po. So 6,750, yan po yung total ng load na ilo-load mo sa yung mga riders. Ayan. So ladies and gentlemen, ang information po na makukuha natin at nakapaloob po dito sa operatorship is meron po kayong isang operator account na pwedeng makakuha ng 100 riders. And then, ang kontrata po nyo, okay, sa TokTok is renewable annually. Okay, so ngayon po wala pa tayong renewal fee, na sinasabi mga boss natin, pero yearly po yan renew na po natin.
Pero maliit lang po yun, sigurado ko. And then, besides po sa 7% na na-discuss natin kanina, meron pa rin po kayong chance na kumita ng 3%. Okay, sa pag-share yung delivery link and referral code. And of course, okay, dati Metro Manila lang tayo, ngayon major cities of Luzon na po tayo. And meron po tayong monthly royalty fee na kailangang bayaran sa TokTok. Okay, again, ang may-ari po talaga nito is yung TokTok. Okay, tayo po yung nagkikinegosyo lamang. So, meron po tayong royalty fee kasi franchise po ito. Royalty fee na 5%. Ibig sabihin, lahat po nung kinita mo in a month, okay, kukuhanan po yun ng 5%. So, magkano naman yan? Parang ganito. Kung kumita ka ng 10,000, 5% of 10,000 is just 500 pesos. So, ang maganda po nito, wave po ito, no? Until June 30, 2021. So, ibig sabihin, July 2021 pa tayo magbabayad ng royalty fee. Wag niyo muna isipin yun. Kumita muna tayo. Alright. So, paano naman ang maging TokTok rider? Pagiging TokTok rider, napakasimple po. All you have to do is, hingiin niyo po yung rider's application link sa mga operator. Take note kung ikaw ay rider, hingiin mo yung rider's application link sa mga operator. Kung ikaw naman ay operator, ibigay mo yung rider's application link mo sa mga rider's applicant mo. Saan mo po yan hahanapin? Punta po kayo sa portal po ninyo, no? Sa dashboard. Ano? Ayan, so pag-click mo ng dashboard, makikita mo po sa bandang kanan yung rider's application link. I-click nyo lang po yan, okay? Yung copy, pag kinlik nyo po ng copy, kapatid, i-share mo na sa mga riders applicant mo. Alright? Ganun lang po kasimple. Ganun lang po kasimple. And then, pag kinlik ng mga riders yun, applicant mo, papasok po sila dito sa TokTok Rider Registration Form. So, pipill up lang po nila yan. Okay? And then, wag lang po mag-upload ng sobrang taas na resolution ng picture. Okay na po yan. And then, wag pong gagamit ng mga China phone na mga bago ngayon para swabe po yung pagpasok. Okay? Anyway, yung professional driver's license ay important po sa requirement ng isang applicant ng rider, no? At saka yung ORCR dapat nakapangalan sa kanya. Okay, yung motor na gagamitin niya. Kung hindi naman, pwede po yung deed of sale. Or kung nakapangalan sa tao yan, pwede naman po. Like kaibigan niya, nanay niya, magulang niya, o kaya kapatid niya nakapangalan o asawa niya, pwede po yan ng authorization letter. Duly notarized. Or special power of attorney. Bahala na po kayo. Para pag na-checkpoint po kayo, may ipapakita po kayong dokumento na hindi niyo po nakaw o ninakaw yung motor. Pinagamit po sa inyo. Okay? And then, of course, kailangan po natin ng latest NBI clearance. Again, bakit po kailangan natin ng latest NBI clearance? Kasi sa totoo lang, may mga nangyayari pong mga items na nawawala, hindi dinideliver. Kaya importante po na yung riders natin mapagkakatiwalaan. Kasi baka masilaw sila kaysa ipapadala sa kanila, hindi na nila ipapadala. Kagaya nga may mga instances po na nangyayari. Normal po yun. Kaya nga dapat, importante po yung NBI clearance. Dapat meron yung rider. Kasi, okay, responsibility nyo po as operator, take note responsibility nyo po as operator yung mga riders po ninyo. Dapat kilala nyo yung mga riders po ninyo. Importanteng kilala nyo sila. Kung di nyo man personally kilala, dapat may NBI clearance po talaga isa para sigurado kayong walang record yung tao. Okay? So, ladies and gentlemen, yan po yung mga pangangailangan. And then, of course, sabi ko nga, since responsibility nyo po, yung mga rider, kayo rin po kasi mag-a-approve sa kanila. Take note yung operator po ang mag-a-approve sa mga riders niya. So, responsibility nyo po, yung mga riders, ano man po yung gawin niyang kabalbalan na kalokohan, nako, kayo po ay nakakaalam niyaan. Okay? So, though hindi po kayo directly liable, pero meron po kayong dyan, sagutin sa mga riders po ninyo. Alright? So, kaya dapat, importante na matino ang mga riders na makukuha po ninyo. Mas maganda kung kilala nyo na lang. Hindi baling 5 lang yan, 10 lang yan, pero kung matino at masipag, nako, daig pa yan yung 100 na puro mga hausyaw. Okay? So, ladies and gentlemen, paano po mag-approve ng accounts? Okay, pumunta lang kayo sa operator portal nyo, punta kayo sa account, and then click TokTok Riders, sub-menu, lalabas po ito. Alright, so kung mapapansin nyo po, meron po dito sa bandang dulo sa kanan, yung view. I-view nyo lang po yan. Pagka-view nyo, pwede nyo po siyang aprobahan or hindi, i-block or i-pending. Okay, so kung kumpleto na requirements niya, i-approve nyo na. Pero pag hindi pa, ay pending nyo muna. At take note, kailangan makapag-attend po siya ng TokTok Riders Training. Importante po yun. Paano malalaman kung
nakapag-attend siya, aba, samahan mo po. Titignan mo kung talagang nag-attend siya or hindi. Para alam niyo yung ginagawa niya pagdating niya sa labas na. Hindi lang siya makapag-login, tatawagan ka niya, hindi lang siya makapag-login, ano. So, doon po kasi tinuturo sa training yon. Kaya dapat importante po na mag-attend tayo ng training para hindi tayo nagkakaproblema sa negosyo po natin. Okay? At hindi nyo po naiistorbo at di kanya naiistorbo. Okay? So, para swabe yung biyahe. Alright? So, pag in-approve nyo na siya, makakatanggap po siya ng congratulatory text galing po sa TokTok. Okay? So, pag na-receive na niya yan, pwede mo siyang loadan at pwede siyang bumiyahe. Ganun lang po kasimple. Okay? So, again, dati, Metro Manila lang po tayo, 1 month back. Okay? Ngayon po, Luzon-wide na po tayo. Ano? Major cities of Luzon. So, nag-start na po silang bumiyahe. Actually, tuwang-tuwa yung mga nasa probinsya ngayon, ano? Kasi solo-solo nila. Okay? Yung dito, sa mga solo-solo nila. Ang gawin nyo po, mga operators, is ipakalat nyo po, okay? Ipakilala nyo pa rin po ang ating negosyo sa iba para at least sa atin na sila mag-book para dumami yung bookings ng mga riders po ninyo. Okay? So, pagtyagaan po natin ito. Lahat naman po nagsimula dito. Okay? Alright. So, ladies and gentlemen, again, ito po yung riders ninyo. Ano? Ang kinikita po niyan is 80%. Ano? 80% po ang kinikita ng mga riders po natin. So, ito po yung formula, yung pinaload na 500. Ano? Maski anong load yan, maski magkano yan, basta divided by 20, okay, multiplied by 80%. So, rider's income. So, ito po yun. So, 500 divided by 20% or 0.2, okay, multiplied by 80%, which is 0.8. So, lalabas po yan, 2,000 pesos. Ibig sabihin, kapag po yung rider mo, naubos niya yung 500 sa kakabiyahe niya sa maghapon, kikita po yan ng 2,000. Pero 2,000 ba ang take-home pay niya? Hindi po, ano? So, minus po natin yung 500 kasi binayaran niya po yan as load. Tama ba? Advance yan binayaran sa operator. So, pagka bayad niya, doon lang siya sinanda ng load. So, advance yun. So, ibig sabihin, i-minus natin yan. So, 1,500 po. Pwede na yan. Kung pwede kay rider yan, uuwi na yan. Of course, pag hindi pa, babiyahe pa po yan. Okay? So, lalo na pag matindi pangangailangan ni rider. Okay? So, hanapin po natin, again, yung matinong rider kasi responsibility niyo po as operator yung mga riders po ninyo. Okay? So, ito po, yung tatlong paraan para kumita ka sa pagbili mo ng package natin na 16,888 lamang. Pwede kang maging TokTok online franchisee, nakikita ka ng 3%. Pwede kang maging TokTok franchise operator, nakikita ka ng 7%. At pwede kang maging TokTok rider, nakikita ka ng 80%. So, ang good news niyan, yung tatlo na yan, pwede mong gawin sabay-sabay. Okay? Pwede mong sabay-sabay gawin yan. Or mamili ka lang kung ano ang gusto mo. Depende sa status mo. Alright. So, or depende sa pangangailangan mo pala. Okay? So, yan po yung opportunity ng TokTok. At hindi lang po yan ang kitaan, yung 3%, 7%, and 80%. Meron po kayong kasama na mga iba pang mga online franchise. Tama? Yung Showmaking Express. Tama ba? Yung ating mga burger, mga siopaw, mga siomai, di ba? Andyan po yan. And of course, not to mention yung ating Copper Mass and ating Ninja Iron. Alright? At meron pa tayong bago ngayon, di ba? Bagong products na mga lalabas pa. Nako, may mga food supplements pa. So maraming kitaan po dito, nasa inyo na lang. So pag di ka kumita dito, baka kasalanan mo na, dahil mong opportunity na kumita ka. Tama? So ito po yung tulong ng mga may-ari ng company ngayon, ano? Sila Boss Joe and Boss Carl sa atin, nawalan ng trabaho, nawalan ng pagkakitaan, okay, mawawalan ng trabaho, gusto magka-part-time, ito po yung TokTok, kumakatok po ngayon sa inyo. Okay, so sabi nga ni Alden Richard, may ipapadala ka ba? Ipa-TokTok mo na yan. Craving for something, sabi nga ni Maine Mendoza, ipa-TokTok mo na yan. Ladies and gentlemen, ito po yung opportunity ng TokTok, ito po yung negosyong napapanahon, ito po yung negosyong kailangan natin ngayon, ito po yung negosyong mamamayagpag maski may pandemic or maski mawala na yung pandemic, mamamayagpag pa rin po yung negosyo nito kasi ito po yung napakagandang negosyo. Okay? Ito pong ginawa natin ngayon, ito po yung ating tinatawag na TokTok Online Orientation na ginagawa po natin ng Monday to Saturday, 7 p.m. Pero take note, tomorrow 7 p.m. wala po tayong TokTok Orientation, wala rin po tayong TokTok training preview, operators training preview. Kasi po, holiday po tomorrow. Papagpahingahin nyo naman kami dalawa ni ADJ. Happy Chinese New Year po sa inyong lahat.
wala pong orientation tomorrow. Take note ha, wala pong orientation tomorrow kasi Chinese New Year. Tomorrow is February 12. So wala pong orientation tomorrow. Okay, 7 p.m. wala po bukas at sa 8:30 wala rin po. Okay? Rest day po namin. Okay? So mamaya 8:30 meron po tayong Tok Operator Technical Training Preview with ADJ at ang inyong lingkod. Okay? So maraming salamat po. Doon po namin i-entertain yung inyong mga tanong. And I hope nakita niyo po yung ganda ng ating negosyo. Pagtulong-tulungan po natin ito habang may pandemic at pag nawala na yung pandemic, lalo po tayong lalakas at gaganda yung negosyo na to. Alright, so maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ito po yung negosyong kumakatok sa inyong pintuan ngayon. God bless po. Yay! Thank you very much, Miss May Mendoza, our brand ambassadress. And thank you very much, Mr. Rene Ad Aison, our business presenter for today. So, thank you for watching. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, ulitin ko po, mag-subscribe na po kayo. Hit like and hit the notification bell for more videos. Sana po nagustuhan nyo ang business presentation. Yun lamang po. Ito po si Minerva Quilapio na nagsasabing, at the end of the day, your decisions that matter. But, God will direct our path. So, thanks be to God. To God be all the glory. Always pray. God bless. Bye-bye.